Hello, welcome to my channel. So, ang topic natin ngayon ay ang Binance na malapit ng maban sa Pilipinas. So, maging aware po kayo sa mga lahat ng Binance users sa Pilipinas. So, nakikita nyo sa aking portfolio ay wala na po. Yan na lang po yung natira, hindi ko na rin mai-transfer yan. So, mababan na po yung Binance sa Pilipinas. So, basahin na lang po natin yung balita na nilabas ng Inquirer.net tungkol sa Binance. So, basahin na lang po natin. The Securities and Exchange Commission or SEC will proceed blocking the website of cryptocurrency giant Binance, saying that is pose a threat to the security of the funds of Filipinos. So, ibig sabihin ng SEC ay medyo delikado na mag-invest dito sa Binance. So, basahin po ulit natin. The corporate watchdog on Monday said its commission and bank approved on March 12 the filing of a formal request with the National Telecommunication Commission for assistance in blocking Binance website and other web page it use. So, yun nga, nag-request na rin ang SEC sa NTC na tulungan sila sa pagbablock itong website na to, itong Binance sa Pilipinas. The SEC identified aforementioned platform and conclude that the public continued access to this website apps poses a threat security of the funds investing Filipinos. So, yan po ang sinabi ni Chairman Emilio Aquino ng SEC sa kanyang sulat sa NTC. So, pwedeng ang Binance ay kumulang ng legal mga kaukulang papeles o hindi nag-comply sa regulations ng SEC, kaya ganito siguro ang nangyari. Sana maayos pa rin ng Binance, makipagtulungan sila kasi marami tayong users, hindi lang po sa Pilipinas. Sa Pilipinas ang daming users, isa na rin ako dun. So yan, Binance, which is registered in Cayman Island and it's known as one of the largest cryptocurrency website in the world, allows users to buy and sell more than 402 cryptocurrency including Bitcoin and Ethereum. So, naka-registered pala itong Binance sa Cayman Islands. O, yan po. Yan nga, maraming cryptocurrency ang pwede mong bilhin dito na 402 cryptocurrency. Iba-ibang cryptocurrency. Andyan din ang Bitcoin at saka Ethereum. Yung top 1 po is yung Bitcoin. According to the SEC, Binance currently has an average daily trading volume of $65 billion. It also at least 183 million members, that SEC said, citing the company website. Ang dami po ang membro at ang dami ring nagtitrade per day, daily. 65 billion daily ang nagtitrade dito sa Binance na to. However, the SEC found Binance had offered an investment and trading platform without securing necessary license from the commission. Yun nga yung sinasabi ko, wala silang dokumento na pinanghahawakan na lisensya sa Security and Exchange Commission sa Pilipinas. So, sana makipag-ayusan ang Binance para hindi na matuloy itong pagbaban, mag-comply sila sa Pilipinas sa Security Exchange and Commission para
hindi na matuloy ang pagsasara ng Binance sa Pilipinas. So yan, basahin nyo lang po yan. So nag-warning na po sila nung November 29 last year, 2023 sa Pilipinas, nag-warning na po sila nung November 29, 2023. Yung CEO ng Binance ay guilty siya sa anti-money laundering last year. Si Changpeng Zhao ay nag-resign na rin siya, So yan po yung mga, basahin nyo lang po ito at sana ma-aware po kayo. Sinare ko lang po ito para at least ma-aware kayo, yung mga Binance user dyan. Ilipat nyo na lang sa safe wallet or ibenta nyo na lang yung asset nyo. Bumili na lang kayo ng cryptocurrency sa ibang agaya ng GCash at saka coins.ph. Pwede kayong bumili dyan. Kaso medyo mataas lang ang kanilang trading fee. Hindi kagaya ni Binance, napakaliit lang ng trading fee niya. So hindi po advertiser to, hindi po sa advertiser ng GCash o sa ating video, wala po silang hindi po sila advertiser sa ating video. Sinasabi ko lang po kung saan kayo pwedeng bumili, kung saan pwede pa rin kayong bumili ng cryptocurrency. Pwede kayong bumili sa GCash at saka coins.ph. Kung naiban na po, kung matutuloy man na maban na po itong Binance, doon po kayo pwedeng bumili ng mga cryptocurrency. So yun lang po, sana po ma-aware po kayo at hindi po para at least ma-aware po kayo at hindi po mawala ang inyong pinaghirapang pera. So at least ngayon alam nyo na po, umaksyon na po kayo kasi hindi po natin alam. Meron na rin kasing naunang mga website na trading app na pinasara ang SEC sa tulong ng MTC. Ito yung mga OptaFX at saka MyTrade, pinasara na rin po yan. Nauna na pong pinasara po yan. So yun po, sana po ay nagkaroon po kayo ng idea na magsasara na ang Binance. Secure nyo na po yung mga asset nyo, mga pera nyo. Maraming salamat po. Paalam.